Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Webes, pitsa 18 ngayon, no? July 18, 2024. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat ngayon, guys. Itong medyo maulan na gabi, no? Umaambon. At sana naman ay ligtas ang lahat, no? At maayos ang pangangatawan. Ngayong araw, guys, kanina lang ay merong update, no? Na-turn over na kay Vice President Sara Duterte ang kagawaran ng edukasyon, ang Department of Education, doon sa papalit sa kanya bilang DepEd Secretary na si Senator Sonny Angara, no? So, napaka ganda ng message ni Vice President Sara Duterte sa lahat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. We would like to warmly welcome Secretary Sonny Angara to the Department of Education family. Welcome to the chaos, Sec. Kaya sana naman ay maging maayos ang takbo ng departamentong ito natapos na papalit bukas, no? Pitsa 19, July 19, 2024 ay upo na bilang DepEd Secretary si Senator Sonny Angara. Alam naman natin, no, kung ano yung mga habilin, no, ni President Bongbong Marcos kanya. Unang-una, yung ating matatandaan ay yung mas lalo pang paigtingin ang pagtuturo ng history ng Pilipinas doon sa ating mga estudyante, no, sa mga kabataan na nag-aaral, guys, at para maunawaan nila, no, ang buong pangyayari ng ating bansa. At hindi lang dyan, yung ikagaganda sa takbo ng ating mga group, no, ating mga teachers na kung saan ay naghihirap din para sa pagturo ng ating mga kabataan. So, kung ano man yung mga nasimulan ni Vice President Sara Duterte ay mas lalo pang mapunuan. The Matatag Agenda and the Basic Education Development Plan to be adopted by the NEDA Board as a national plan and policy for basic education. Brought back in-person classes for approximately 27 million learners across public schools post-pandemic. Launched and piloted the K-10 Matatag curriculum. Started the review of the senior high school curriculum. Launched the National Learning Recovery Plan, which includes the National Reading Program, the National Math Program, and the National Learning Camp. Pare-pareho naman itong mga ito, no, na merong background sa law. Entered into a JMC with TESDA and SHED for our senior high school graduates to be provided with free national certification assessments, accreditation of DepEd senior high schools as assessment centers, along with the training and certification of our TVL teachers as TVET competency assessors. Okay, classrooms. Okay? Ang building, school, yung classrooms na kung saan ay pinaka-importante kasi meron pang piling mga lugar, meron pang mga lugar, lalong-lalo na doon sa mga remote barangays ng Pilipinas, part ng Pilipinas na hirap pa rin sila sa kanilang paaralan. Yung kanilang masisilungan, lalong-lalo na pagka merong masamang panahon, pag may ulan, guys. Alam naman natin na isa sa mga nagpapahirap sa atin yung sama na panahon, diba? Pag may bagyo, kahit gaano katibay at maganda yung paaralan, ay masisira. Yung natutuklapin yung ating mga bubungan. Kaya sana naman ay matuunan din ang pansin yan dahil
Diyan din nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Aanhin ba natin yung talino kung wala naman tayong maayos na paralan? Aanhin ba natin yung suporta ng pamilya at gobyerno? Diba? Kung wala rin naman tayong maayos na paralan at created the school infrastructure and facilities strand, continued constructing new classrooms and rehabilitating those in need of repairs, obtained approval from the NEDA board and the World Bank for the ISRS project for safer and climate resilient schools, created the procurement strand, amended our textbook procurement guidelines, which reduced the procurement period from what used to be 3 years to 1 year, procured textbooks for the nationwide implementation of the Matatag curriculum, procured e-learning carts consisting of 46 laptops in each cart, which are currently being delivered to public schools nationwide, started the school-wide Wi-Fi program by providing internet connectivity to 2,000 last-mile schools through satellites and 305 schools through fiber connection. naman mapaayos din ang mga mahirap na mga daanan, kalsada, tulay at kung ano-ano pa na nagpapahirap lalo sa ating mga kabataan, kaya sila ay hihinto na lang, no? Hihinto na lang sa pag-aaral, gawa ng napakalayo ang kanilang paaralan, hirap na daan at napakalayong paaralan. Sana naman ay isa sa mga matutukan yan. At pagdating ng panahon, mayroon talagang pagtutulungan nito guys, na kung saan ay ma-address ang problema sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kabataan. Okay, so sana naman ay maging maayos ang tagpo sa pag-upo ni Senator Sari Angara bukas bilang Secretary of the Department of Education, at suportahan ito ay suportado naman ng mga guro natin, no, diyan sa Departamento ng Edukasyon, no, sa lahat ng mga nandiyan. I know na excited na sila na upo ito si Sari Angara. Kundi man, pero mas majority dyan kasi meron ng pahayag na welcome nila si Senator Sari Angara, at suportahan ng ano pang departamento ng ating gobyerno kung saan ay makakatulong para mapalago at mapaganda ang takbo ng Departamento ng Edukasyon at mapalago at mas lalo pang gaganda ang takbo ng serbisyo para sa mga kabataan, kasi hindi lang para sa atin kundi para sa ating susunod na henerasyon ang pagbigay ng magandang edukasyon sa ating mga kabataan. Okay, so maraming salamat guys. Hanggang sa susunod natin pag-uusap, hanggang sa muli, sa mga di pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe naman po at huwag niyo kalimutan na i-click yung ating notification bell, no? Ang Chim 5 TV. Thank you and God bless. Mabuhay po ang mga kabataan at ang buong sampayanan.